Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, tita at lolo't lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil mahirap po ang magkaroon ng karamdaman. Di po ba? So ngayon po, meron po tayong bibigyan ng isang reaction video. Pero bago po tayo pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna, supportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruelo Malalag and Rochelle Morales Vlog. Dito guys, huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads, nakatulong po tayo sa kanilang mga nililingap sa hindi po natin pag-skip ng ads guys. At ganun din po, syempre, makisuyo po si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po naka-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At pa-click na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So, let's go. Puntahan po muna natin guys ang ating video clips. No? Ayan na. Meron na tayo sa likuran natin guys, no? Pero maglagay pa rin po ako dito. As usual, maglagay pa rin po ako dito sa baba, no, ng ating video clips, di ba? At na, syempre guys, dyan, no, nakita natin, pumunta na dyan guys, no, sina Ruel, no, na kina Nanay Emma, na kung saan ay inaabang-abangan po natin palaging update dito kina Nanay Emma at Tatay Romulo, na napakalungkot na balita, di po ba? Dahil masaya tayo na nabilhan na ng mga gamit ni Ruel, sina nanay, at saka napakaganda ng kanilang bahay. Napaka-linaw sa mata. Ang pintura guys, no, maaliwalas sa mata. Napakaganda. At syempre po, shout out sa mga nagpintura dito sa bahay ni Nanay Emma, si panguna po ni Rich Falcon, Aljus Eagle, at Loride Magalpok, and of course kay Kalingap Victor na patuloy nandyan, no? Si Kalingap Victor na kasama nila. Shoutout po sa inyo po, at siyempre si Kuya Brooks, no? Nakasama din po dyan dahil siya ang driver ng time na yan. Shoutout sa inyong lahat sa mga nagpintura, napakaganda ng kanilang gawang pintura, no? Pagtulong kay Dodong Ruel. At dito nga guys, no, we pray, mag-pray po tayo lahat, magkaisa, dahil alam po natin guys, sa pagkakaisa natin sa panalangin ay maaari tayong marinig, no, ng Panginoong Hesus. Kahit alam po natin guys sa puso natin, hindi pa man tayo nanalangin, alam na po ng ating Panginoong Diyos kung ano pong ating gustong hilingin sa Kanya, di po ba? Pero syempre po, magsabay-sabay po tayo, manalangin po tayo na sana ay makarecover pa si Tatay Romulo, no? Dahil nakakalungkot nga guys, no, na kung saan ay pinagawan sila ng bahay, maraming mga sponsors nagtulong-tulong dito para mapaayos ang kanilang tinitirhan, dahil yun nga, dahil napakadelikado doon ang bahay nila. Pag nag-high tide ay maari silang rin yun guys, no, sa dagat, dahil gawa sa hindi na po matibay ang mga pundasyon ng bahay na yun. At yun nga, nang tinanong nga siya ni Ruel, si Nanay Emma, kamusta si Tatay Romulo, na yun nga, sagot, no, na parang nabigla tayo sa sagot ni Nanay Emma na naghihintay na lamang si Tatay Romulo, no? Siguro yan doon nga guys, no, parang hinihintay ni Tatay Romulo na matapos yung bahay, diba? Pero of course, wag po tayo mag-isip ng negatibo, patuloy po tayo positive, na always nandun yung tiwala natin sa Diyos, no, na magbibigay pa ang Diyos
another chance kay Tatay Romulo. We pray na sana anuman ang mga nagawang kasalanan ni Tatay Romulo natin ay mapatawad tayo ng Diyos at mabigyan muli ng isa pang pagkakataon si Tatay Romulo na ma-enjoy niya, ang kahit ilang sandali man lang ma-enjoy niya pa yung ibinigay ni Ruel of Malalag na bahay sa kanila, no? Yung pinagtutulong-tulungan ng mga sponsor para mabuo itong bahay na ito. Dahil nakita natin yung bahay, guys, no? Si Ruel, at nakita natin yung mga kagamitan na binili ni Ruel, no? Talagang tatak. Sabihin ko pa ba, tatak Rochelle, di po ba? Ang bahay is tatak Rochelle kasi yung kagamitan ay hindi po nakakalimutan ni Dudong Ruel, ni Ruel of Malalag. Ang kagamitan ay kulay blue, di po ba? Ang binili niya sa kitchen ng mga gamit, kahit ng wall clock is blue, talagang favorite color ni Dudong Ruel ang blue. Siyempre po guys, no? Yun ay talagang maaring mangyari talaga yun. Talagang gusto ni Ruel na makita ang ganun dahil syempre ang bahay ni Nanay Emma pag yun ay na-turn over na house turnover na sa kanila na ribbon cutting, yun po ang bahay na kauna-unahang pabahay ni Ruel of Malalag sa Dait, no? Ang kay Nanay Emma at pangalawa doon kay Just Ivan. Di po ba? Kahit alam po natin na marami na pong napabahayan si Ruel of Malalag doon sa Davao. Pero dyan nga sa Dait ay una po yan kay Nanay Emma at ang pangalawa ay kay Just Ivan. Dahil syempre po guys, hindi po natin i-include na pabahay yun ang kay Boy Saging. Di po ba? Dahil yun nga, sabi nga ni Dudong Ruel, nakasama nila noon si Kuya Alex Librada doon noon na naabutan na nila yun na ginagawa ng nanay ni Boy Saging. Kumbaga, tumulong lang sila na mapatapos. Yun, kaya napakaganda pa rin noon na hindi yun in-include ni Ruel nga. Doon po natin makikita ang totoo pong pagtulong na gustong ipakita ni Ruel sa mga tao. Natutuo po siya. Hindi po siya nag-grab ng opportunity para sabihin na ipagmalaki, ako yan ang nagpagawa, gano'n. Di po ba? Hindi po natin nakikita na gano'n si Ruel. Di po ba? Dahil ang pagtulong ni Ruel of Malalag ay talaga galing sa kanyang puso, no? Na kahit na nakita natin na nga guys, dito kay ang concern niya kay na Tatay Romulo, di po ba? Bago mag-end, na pumunta talaga doon si Ruel doon sa baba no, na sinabi niya nga kay Nanay Emma na bisitahin niya pa rin si Tatay Romulo bago siya umalis. At doon nga guys, habang napanood ko noon, no, sabi ko, sorry ha, pero yung guys, yun ay my opinion lang kasi parang sobrang awang-awa ako kay Tatay Romulo, no. Sabi ko sana kung maaga kaagad na sabi ni Nanay Emma na doon pwede mo bistahin muna si Tatay Romulo sa baba, no, na hindi na yung kasi parang siyempre kasi sabi niya nga parang siguro sabi ko hindi gano'n na magiging sitwasyon Tatay Romulo, no, siguro naagapan ka agad maaga pang naidala sa hospital. Ganun po guys kasi talagang nandun sa atin guys, no, yung makita natin normal sa ating mga Pilipino, makita natin mga ganung tao na parang malubang-maluba na parang andun yung awa natin. Dahil tayo mga Pilipino, mabilis po tayong maawa. Di po ba? Nakawawa nga talaga yung ni Tatay Romulo na hindi na siya makapagsalita na maayos. Parang hinihingal na nga siya, no, nang pinainom siya ng tubig. Alam niyo, nang pinainom si Tatay Romulo ng tubig, natakot ako dahil sabi ko baka mabulunan. Dahil parang ang lakas ng paghigop niya ng tubig, di po ba? Kaya at least pasalamat po tayo guys. Maraming salamat talaga kay Ruel of Malalag, no, na nandyan, na hindi talaga kaagad si Ruel din dalawang isip na magsabi kina Tatay Romulo at Nanay Emma na dalhin siya sa ospital, no, na tinanongan ni Ruel si Tatay Romulo kung gusto niya magpadala sa ospital. Yun pala ay si Tatay Romulo gustong mapadala sa ospital. So ibig sabihin talaga si Tatay Romulo lumalaban guys, gusto niya pang mabuhay, no, kaya nandun nga na gustong niya madala sa ospital. Dahil yung nga nakita natin kay Nanay Emma, sabi naman, alam naman natin guys na si Nanay Emma masyadong mahiyain, nahiya po manghingi ng tulong.
no, parang lagi niyang sinasabi kay Ruel na wag na lang kasi baka i-injectionan siya, maano daw si Tatay Romulo. Yung inaniwala sa Nanay Emma na pag na-injectionan, pag naturukan daw si Tatay Romulo ay mamamatay na. Hindi natin yun guys masisi, no? Intindihin po natin, unawain po natin si Nanay Emma. Ganun po siguro yung mga tao pag yung kulang sa kaalaman, di po ba? At syempre alam naman natin at sinabi na rin dyan Nanay Emma na po, hindi nga siya nakatapos. Kaya napakasarap lang pakinggan pag makita may ganitong mga charity vlogger na handang tumulong, no? Dahil napakaswerte lang na nandyan nga si Ruel of Malalag ay talagang insist ni Ruel na madala sa ospital at yun nga sabi ni Ruel na kaming bahala sa pinansyal, may mga tutulong naman. Kaya guys, sa may mga malaking puso dyan, may mga extra po ay huwag po kayo mag-atubili dahil masarap po ang magbigay, no? Magbigay na kahit konti lang, magbigay para po sa ikakatulong pa po natin sa ating kapwa, di po ba? Dahil sobra pong ano talaga yung puso natin sa kay Tatay Romulo, no, na parang guys, parang ako kasi nawala na ako ng ama, no, pero hindi ko po nakita yung ama ko nang namatay. Bali si Papa ay dinala nun ng tatay ko sa hospital is dead on arrival daw dahil nga binaril yung Papa ko na hindi ko na lang natin sabihin kung sino bumaril, pero yung mga nasa kaliwang kali, ganun po yun. Kaya na-shock din kami noon. Kaya parang may nakita ko lalong-lalo na ang attachment natin dito kay Tatay Romulo, no, dahil nakita natin ang pagpapasalamat niya, yung the way na magpasalamat si Tatay Romulo kay Ruel, na last na punta ni Ruel, no, na ang pagpasalamat ni Tatay Romulo na sinasabi na kahit hindi mo kami kano-ano, ay talagang tumutulong kayo. Maraming salamat sa mga sponsor dahil hindi nyo kami kilala, hindi nyo kami kano-ano, pero nandun kayo tumutulong sa amin. Doon po tayo guys, yung natin sa nakita natin ang totoong pagpapasalamat ng tao, di po ba? Kaya ito po masarap tulungan din, no, yung mga ganito na ina-appreciate yung mga binibigay mong tulong, di po ba? Kaya sana mano lang natin na sana ay gumaling pa si Tatay Romulo kahit na mga ilang years pa siya, no? Kung maabot pa sa mga ilang years pa, ma-enjoy niya muna ang bahay nila, no? At ma-enjoy niya ang makakita ng mga tao sa kalsada. Dahil yun nga guys, 17 years siya, no, nandoon at ang bahay nila, di ba, mababa doon, hindi niya nakikita yung mga tao, yung mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kaya sana ay gumaling pa si Tatay Romulo na pagdating ng Saturday na pagbalik niya ni Kuya Bal ay nandyan na siya sa bahay, no, at ma-enjoy niya ang ribbon cutting. Dahil alam po natin guys na si Tatay Romulo is talagang number one po siyang fans ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Kuya Bal. Idol na idol niya po si Kuya Bal at lagi niya nga pinapanood sa kanyang radyo, pinapakinggan, di po ba? Kaya sana patuloy po tayo. Huwag po tayo guys magsawa na manood ng kanilang mga charity vlog, no? Dahil ito nga yung upload ni Ruel ay parang nakakaiba, nandun po yung lungkot. Alam po natin lahat tayo ay nalungkot nang nakita natin ito sa premiere niya, no? Dito nga guys, siyempre tayo lahat ay nalungkot, no, sa upload na ito ni Ruel. Ito yung masabi natin guys, at nakita naman natin mga nakaraan. Ang napag-usapan niya dun sa live ni Ruel ay yung end of the world, yung mawawala yung internet, di po ba? Na napag-usapan na baka ito na yung mga sign na pag-end of the world. Sana kung dumating man yun, no, sana tayo ay matuto magpatawad ng mga taong nagkasala sa atin. Matuto tayong tumanggap ng ating mga mali, no? Magbago tayo kung anong alam natin, nagawa natin mapagkakamali sa mga nakaraan ay maayos po natin, di po ba? At bawasan na po natin yung mga pang-iinsulto sa ating kapwa, bawasan natin yung mapagmata tayo, di po ba? Kaya kasi hindi po natin, itong mga panahon na to ay hindi natin alam kung hanggang kailan niya tayo dito sa lupa, di po ba? Kaya mas maganda po ang ganito, nandun yung love mo lang sa kapwa mo, andun yung mga love mo sa mga tao. Huwag po tayo guys
wag po tayo guys maggawa ng kaguluhan, no, dito sa social media. Kaya ako malaking pasalamat ko as a Tioli, personal po ako nagpapasalamat na pinayagan po ko ni Kuya Bal na mag-reaction dito kay Ruel of Malalag, no. Malaki po ang papasalamat ko kay Kuya Bal dahil dito po sa aking pagre-reaction ay talagang na-enjoy ko po at ito po yung way ko rin, no, na nababawasan yung nababawasan yung homesick ko sa aking pamilya sa Pilipinas dahil na-enjoy ko po ang magbigay ng opinion sa nakikita natin sa mga charity vlogger. Kaya, syempre po, nagpapasalamat po ko sa lahat po ng mga sumusuporta din kay Ate Yoli's vlog. Pasensya po ako po talagang tawa. Hindi po ako marunong mambalahuran ng kapwa ko. Kaya pasensya po kung minsan ay medyo, siguro maisip nyo, nakakaantok ka Ate Yoli, no? Pero ang sa akin lang kasi guys, it's better na magmahalan lang tayo, mahalin lang natin ang ating kapwa. Dahil hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Hindi po natin alam sa ating bang pagtulog ay makagising pa tayo kinabukasan. Di po ba? Kaya malaki pong pagpapasalamat natin na kinabukasan pagkagising natin, nakagising pang ating mga mata. Di po ba? Kaya maraming salamat po sa inyo. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa lahat-lahat po na sumusuporta kay Ate Yoli's vlog. Maraming salamat po. Siyempre po guys, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat bago po tayo mag-end. Makiusap lang po ako na sana po ay tigilan na po yung pambabas kahit kanino. Ano man ang kaguluhan na nakikita natin ngayon ay huwag po tayong sumali, no? At huwag po tayong magsulsur na lang. Magtalang tayo mag-comment kung hindi po magandang i-comment natin para matigil na po ang lahat, no? Dahil malapit na ang Pasko, magmahalan na lang po yung lahat. Di po ba? Kaya maraming salamat po guys sa inyong lahat. Thank you so much and God bless everyone. See you on my next upload. Mag-ingat po kayo guys. Kahit saan man po kayong bansa, mag-ingat po kayo palagi. Di po ba? Bye!